Alright, good afternoon sa ating lahat. Dami natin, pre. Si Father, Son, saka si Holy Spirit, pre. Uncountable, diba? Ayan. Though, actually, sabi ko nga kanina, look, ng konti namin, tangayin ko ng ituloy. Okay ko. Next week na lang, pagbigyan na natin yung Halloween. Pero naalala ko, hindi sa YouTube may once it's recorded, it can last a lifetime. So, may pa rin, may mamiministeran pa rin itong ating topic, itong ating service for today. So, yung series natin is Dear Timothy. So, in-review ko yung overview na ginawa ni Raymart last week. And, yung parang last part nun is na-cover niya yung parang first 8 verses ng chapter 1. So, ang gagawin ko is i-run through natin yung buong chapter 1 since ayun yung naka-assign sa akin. And then, pag-usapan natin yung mga latter verses, yung mga hindi na nabanggit ni Raymond. So, start na natin since naman na ni Raymond to last week na introduce na niya kung sino yung mga characters, ganyan, kung bakit may iwan si Timothy, bakit may letter si Paul para kay Timothy. So, ayan. Basahin muna natin yung buong verses tapos tayo maghimay-himay. Ayan. 1 Timothy chapter 1 rather, verses 1 to 2. Sana lagi mong nararamdaman na sobrang bait sa iyo ng Diyos Ama at ni Christ Jesus na Panginoon. Imagine natin, this is a letter for us. Imagine natin tayo sa Timothy, tapos pinunta tayo sa isang lugar, tapos sabi nung mentor natin, ikaw na muna bahala dyan, ikaw na magtatayo ng youth life dyan. Tapos ang unang-unang binanggit ni Paul, sana lagi mong nararamdaman na sobrang bait sa iyo ng Diyos Ama at ni Christ Jesus na Panginoon natin. Tanggapin mo ang awa at kapayapaang galing sa Kanya para nakitang totoong anak kasi ako ang nag-lead sa iyo para magtiwala ka kay Christ. Galing ito kay Paul, apostol ako ni Christ Jesus dahil sa utos ng Diyos at ng ating Savior, at ni Christ Jesus na pag-asa natin. Verse 3 to 4, sabi ko nga sa iyo, nung pumunta akong Macedonia, gusto ko magstay ka sa Ephesus para patigilin yung mga tao doon na nagtuturo ng mga maling teachings. Sabihin mo sa kanila na wag na nilang ubusin ang oras nila sa mga alamat at mga napakahabang listahan ng mga ancestors. Kasi diyan nagsisimula ang mga away-away. Parang sa panahon ngayon, sabi nung mga ninuno ko, ganito, yung mga paniniwala namin. So, nagkaroon na sila ng ganun. And then verses 4 to 5. Hindi nakakatulong ang mga yan para masunod ang plano ng Diyos na nalalaman lang pag may faith ang isang tao. Iniuutos ko to para magmahalan kayo, yung pagmamahal na galing sa tapat na puso, malinis na konsensya, at totoong pagtitiwala sa Diyos. Verse 6 to 7. Yung ibang tao, hindi na nila iniisip ang mga bagay na ito. Naligaw na sila at napunta sa mga nonsense na usapan. Gusto nilang maging teachers ng batas ng Diyos, pero di naman nila naiintindihan yung mga pinagsasasabi nila o yung mga bagay na napaka-confident nilang tinuturo. Verse 8 to 9. Alam nating mabuti ang law kung ginagamit to ng tama. At syempre, dapat tandaan nating hindi ginawa ang mga batas para sa mga mabuting tao. Ginawa yun para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, sa mga hindi naniniwala sa Diyos at mga makasalanan, sa mga walang pakialam sa Diyos at bumabastos sa ngalan niya. Verse 9 to 11, para rin ito sa mga pumapatay sa mga nanay at tatay nila, sa mga mamamatay tao, sa mga immoral, sa mga nakikipag-sex sa kapwa lalaki o babae,
mga kidnapper, sa mga nagsisinungaling, sa mga sinungaling na witness sa korte, at sa kung ano pang kontra sa tamang teachings. Makikita ang mga teachings na ito sa magandang balitang pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Dakila siya at dapat purihin. Verse 12 to 13. Nagpapasalamat ako kay Christ Jesus na Panginoon natin. Pinapalakas niya ako para sa aking trabaho. Salamat sa Kanya kasi kinoconsider niya akong maaasahan nung inappoint niya ako para mag-serve sa Kanya. Kahit na sobrang sama ng pinagsasabi ko dati laban sa Kanya, pinahirapan ko siya at ininsulto. Pero naawa sa akin ng Diyos kasi wala pa akong faith noon. Kaya di ko alam ang ginagawa ko. Verse 14 to 15. Grabe, sobrang bait sa akin ng Panginoon. Hindi ko deserve to. Pero binigyan niya ako ng faith at pagmamahal na binibigay niya sa atin dahil kay Christ Jesus. Totoo ang sasabihin kong ito at dapat paniwalaan ng buo. Dumating si Christ Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Verse 16 to 17. Pero naawa sa akin ng Diyos, kahit ako ang pinakamasama, para maipakita ni Christ Jesus ang buong pagtsatsaga niya at maging example ako sa mga magtitiwala sa Kanya na tatanggap ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang nag-iisang Diyos. Hindi natatapos ang paghahari niya. Hindi siya namamatay at di siya nakikita. Dakila talaga siya at dapat nating purihin magpakailanman. Amen. Verse 18 to 19. Timothy, anak ko, gawin mo itong mga inuutos ko sa iyo ayon na rin sa mga prophecy na sinabi tungkol sa iyo. Gamitin mo bilang armas ang mga sinabi nilang yon para makalaban ka ng mabuti. Huwag kang mawalan ng faith at dapat laging malinis ang konsensya mo. Last verses, may mga taong hindi nakinig sa konsensya nila kaya nawasak ang faith nila. Example niyan si Hymenaeus at Alexander. Pinakabaya ko na sila sa kapangyarihan ni Satan para matutunan nilang dapat tigilan na nila ang pambabastos sa Diyos. Let's all bow down our heads and pray. Lord, maraming salamat nga po, Lord God, sa opportunity na to that you have given us, Lord God. Maraming salamat sa mga verses na to, Lord God. Although it's long, Lord God, I pray, Lord, na ikaw po yung magbibigay sa amin ng knowledge and wisdom, Lord God. We ask for wisdom, Father, and I pray na ikaw po yung mag-minister sa amin, Lord God. Ipaintindi mo sa amin, Lord, yung word, yung message mo for each and every one of us, Lord God. And Lord, may you anoint to the preaching of your word. In Jesus' name we pray. Amen. So, basically, itong chapter 1, hinati ko na lang siya sa 3. Technically, 4. Yung pang-una is yung about sa problem sa Ephesus. Basta yon, yung naitakel ni Raymart last week. So, yun yung first part. Ngayon, ang i-discuss natin is yung, actually, lang siya, verse 8 to 19 or 20. Nahati ko siya sa 3, ang law at ang tamang paggamit nito. Number 2, ang naging epekto ng law sa buhay ni Paul. Ito, number 3, yung dulo, ang tagubilin ni Paul kay Timothy. So, may himayin natin, ano ba yung mismong message or yung content ng message ni Paul para kay Timothy sa chapter 1. Unang-una to parang pinagkatiwalaan siya ni Paul na, ikaw muna dyan sa church na yan, tapos ito yung una kong sasabihin sa'yo, di ba? So, ang law at ang tamang paggamit nito. Ayan. Ano ang iyong pagkakaintindi sa law at para saan ito? Yung law, basically, yung mga bagay na hindi dapat gawin. No? Like, yung 10 Commandments, ganyan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, ganito, ganyan. Sa ating day and age, parang huwag kang tumawid, nakamamatay, ganyan. Tapos, huwag kang mongopya, huwag kang mandaraya, huwag kang magnanakaw ng oras sa work, ganito, ganyan.
Huwag kang magkakating, huwag kang sasagot sa mga magulang mo. Pero, bakit may mga dapat at hindi dapat gawin? Bakit hindi pwedeng lahat na lang pwede? Sabi nga nila, di ba, bakit masarap ang bawal? Bakit yung bawal pa yung mas masarap, no? Bakit may mga masasamang bagay? Bakit may 10 Commandments? Bakit bawal mangopya? Bawal magmura? Bakit binabawalan ang jowa? Bakit nga ba? Sabi na sa verse 8 and 9, dito in-explain ni Paul yung law at yung purpose niya. Sabi niya, alam nating mabuti ang law kung ginagamit to ng tama. Kung ginagamit ng tama. At syempre, dapat nating tandaan, hindi ginawa ang mga batas para sa mga ganyan. So on and so forth. Yung listahan. So basically, ang purpose lang ng law is para ipamukha sa atin kung gaano tayo makasalanan at ang pangangailangan natin sa tagapagligtas. For example na lang, yung wet paint, di ba? Wet paint, nakalagay. Anong madalas ginagawa natin? Tigas ng ulo no? Di ba? Wet paint, ay basa ba? Ay basa nga. Di ba, parang ang sinasabi lang or ang explanation ng Bible about law, I know maraming isinample si Paul sa Bible, pero isa sa mga pinagkuhanan ko ay yung dun sa Galatians chapter 3. Binasa ko siya kasi dun sa Pinoy version. Galit na galit si Paul. Sabi na, bobo ba kayo? Sabi niya dun sa parang, uy, wow. Parang gagalit. Pero yun lang naman halaga ang purpose niyan At ang pangangailangan natin ng tagapagligtas. Jesus. Parang magagawa lang nating makasunod sa mga bawal. Magagawa lang nating makasunod na hindi gawin ng mga bawal kung kay Jesus tayo nakadepende. Kung kay Jesus tayo nakadepende, hindi tayo magiging pasaway sa mga magulang natin. Kasi sabi ni Lord, we must honor our father and mother. Diba? Hindi natin kailangan mangopya kasi si Lord yung nagbibigay sa atin ng wisdom para ipasa yung exam. Although, may mga time na parang todo review tayo, ganyan, pak. Hindi tayo atin ng Diyos, hindi tayo atin ng ganito, ganyan. Hindi tayo matutulog, tapos pagkarating ng exam, iba yung tanong dun sa na-review mo, di ba? Pero kapag kay Lord ka nakadepende, si Lord yung magbibigay ng wisdom. Alala ko nun, third year high school ako, binigyan ako ng 65 sa science. Sabi ko, uy, ang lupit. Tapos English, 70. Uy, 2 major. Sabi ko, repeater na ata ako nito. Hindi pa ako Christian nito, pero sabi ko, yaman na yan. Ganyan. Hindi ko pinakita sa tatay ko yung grades ko ayan. Tapos, ako naman si Paawa. Ma'am, baka ganito, baka ganyan. Ending, binak-subject ko yung science, tapos yung English, naawa sa akin ng 75. So, ayun. May mga ganong instances na ina-allow si Lord. Bakit? Malalaman natin mamaya. Ayan. Hindi tayo maghahanap ng pagmamahal sa ibang tao dahil ang pagmamahal ni Jesus ay sapat na at higit pa sa ating pangangailangan. Diba? Sabi nila, may asawa na, bakit nangangalon niya pa? Bakit nagagawa pa rin magloko? May pamilya na, bakit nagagawa pa rin magloko? Which is very common dahil doon sa temptation. Pero as long as nakadepende tayo kay Jesus, yung mga bawal na isinasampal sa mukha natin is just a reminder na, magagawa ko lang na hindi sundin tong mga bawal na to kasi nakadepende ako kay Jesus. Pagka nakakita ka ng wet paint, wait lang, si Jesus hindi hawakan. Sige, hindi ka na rin nahawakan. Parang ganun lang naman yon. So, ayan yung purpose ng law. Ngayon, pag-usapan natin, ano yung naging epekto sa buhay ni Paul nung naintindihan niya yung law, base dito sa letter niya. Ano yung naging epekto nun? So, sa 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 13, alam ni Paul kung gaano siya kamakasalanan at walang faith sa Panginoon. Again, alam ni Paul kung gaano siya kamakasalanan at walang faith sa Panginoon. Ito yung unang naging epekto sa buhay ni Paul.
Ano ba sinabi ni Paul doon sa verse 12 to 13? Sabi niya, nagpapasalamat ako kay Christ Jesus. Dito nga titingin kasi mas malaki. Na Panginoon natin. Pinapalakas niya ako para sa aking trabaho. Salamat sa Kanya kasi kinonsider niya akong maaasahan nung inappoint niya ako para mag-serve sa Kanya. Kahit sobrang sama ng pinagsasabi ko dati laban sa Kanya. Pinahirapan ko siya at ininsulto. Pero naawa siya sa akin. Pero naawa sa akin ng Diyos kasi wala pa akong faith noon. Kaya di ko alam ang ginagawa ko. Na-realize niya na sobrang sama niya. Parang, ito pala yun. Ito pala yung ginagawa ko dati. Ganito pala ako dati kabalasubas. Yun yung naging epekto. Unang naging epekto sa buhay ni Paul. Nung naintindihan niya yung tamang paggamit ng parang, ito pala ako, napakamakasalanan ko pala, sobrang sama pala ng ginagawa ko kay Lord. Pero, thank you Lord. Kasi, ayan sinabi na, salamat kinonsider na maasahan, ganyan, so on and so forth. Second effect sa buhay ni Paul na mababasa natin sa verses 14 to 15 is that, na-realize ni Paul na hindi niya deserve lahat ng meron siya at ang dahilan ng pagdating ni Jesus. So, nung una, parang, Christian ka? Tutubuhan ka kaagad nun. Parang dito, gigilitan ka kaagad nun. Ikaw, isang ka ba? Kilala mo si, di ba? Parang si Peter, ito kasama ni Jesus, di ko kilala yan. Hanggang sa halos magmura na siya, di ba? Parang, ganun yung ginagawa ni Paul dati. Pero nung naintindihan niya yung law at yung tamang paggamit nun, ito yung second na naging epekto sa buhay niya. Basahin natin yung verse 14 to 15. Grabe, sobrang bait sa akin ng Panginoon. Hindi ko deserve to. Pero binigyan niya ako ng faith at pagmamahal na binibigay niya sa atin dahil kay Christ Jesus. Totoo ang sasabihin kong ito at dapat paniwalaan ng buo. Ano yun? Dumating si Christ Jesus sa mundo para iligtas ang makasalanan at ako ang pinakamasama. Very self-explanatory. Na-realize niya na hindi siya deserving, pero dahil sa goodness ng Lord, dahil sa pagmamahal ng Lord, nili pa rin siya. Again, nung naging epekto, nung naintindihan niya yung tamang paggamit ng law. Intindihan niya. Nagsimulang manampalataya si Paul noong siya na mismo ang nakaranas kay Jesus at ang pagmamahal na meron si Lord para sa ating lahat. Kasi di ba before, lagi naman nating naririnig, parang John 3:16, for God so loved the world, okay. Next topic. Uy, pre, si ganyan, parang parang it doesn't make sense to us pa dati na parang si Lord, oo. Yung may cross, tas may nakaganon. Alam ko yun. Inom na tayo. Ganyan, parang ganito. Yan Ganon din si Paul. Nung time na hindi niya naiintindihan, parang okay lang, wala siyang pake. Pero nung naranasan na niya, nung binulag na siya, sabi niya, Lord, ikaw ba tong inutulig sa ako? Kasi sabi ni Lord sa kanya, di ba? Paul, bakit mo ako inuusig? Yan. Lord, sorry, ganito, ganyan. Sign na lang yung verse. Pero after nung maranasan niya mismo, yung Diyos, nung mga taong inuusig niya, that's when he started to realize na, sama ko pala. Kaya, yan yung nasabi niya. Ayan yung response niya. Grabe, sobrang bait ni Lord. At yung third effect sa buhay ni Paul is anampalataya, sumunod, at pinapurihan niya si Jesus. Sabi niya dun sa verse 16 to 17, pero naawa sa akin ng Diyos, kahit ako ang pinakamasama. Para maipakita ni Christ Jesus ang buong pagtsatsaga niya at maging example ako sa mga magtitiwala sa Kanya na tatanggap ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang nag-iisang Diyos, hindi natatapos ang paghahari niya, hindi siya namamatay at di siya nakikita dahil dakila talaga siya at dapat nating purihin magpakailanman. Imagine yung drastic change
sa attitude and sa lifestyle ni Paul, no? And then, idinedeclare niya ngayon to. Purihin ng Diyos. Kung ikaw to, may tropa ka, parang, ito, si ganito, ganyan, ganyan, ayoko dyan, baon ng hiningan yun, kasi ganito, ganito. Ako, pre, hindi ko magugustuhan yan, hindi ko type yan. Tapos malaman-laman mo, magjowa na sila, parang, uy, pre, ano nangyari sa'yo? Parang nung nakaraan lang, sabi mo, hindi mo trip yan, ha? Hindi mo bet yan. Hindi, pre, kasi, mamahal na ako, eh. Mahal ko si. Ganun din yung nangyari kay Paul simula nung naranasan niya yung love ng Lord. Parang, it changed his heart. It changed the way he see God and life. And ito yung parang naging summary ng verse 12 to 17, yung naging epekto ng law sa buhay ni Paul nung naintindihan niya yung tamang paggamit. May napansin ba kayo? Alaman niya kung ano sa makasalanan, verse 12 to 13, na-realize niya, this deserve, verse 1 to 15, anampalatayas, manalapit niya, verse 17. Progressive, di ba? Progressive. Ang una, parang sinabi niya, nung naintindihan niya yung law, ay, makasalanan pala ako. Tapos na-realize niya, after niya ma-realize na makasalanan siya, na-realize niya bigla na, ay, hindi ko pala deserve pang mga ito. Deserve. Ganyan. Everything. At nung nalaman niya yun at nung naintindihan niya yun, doon siya nagsimulang maniwala, manampalataya, at pinapurihan yung Diyos ng mga taong inuusig niya dati. Ito din ang epekto ng gospel or good news sa buhay natin. Kaso ang problema, minsan hanggang pangalawa lang tayo. Wala yung pangatlo. Alam lang natin. Naintindihan lang natin. Okay. Galing, Steve. Next. May work na ako. Kasi kailangan pang bayad ng bills. Hindi ako pwede mo ganta-ganta. Ganyan. Hindi kasi may school works pa ako. Kuya, bukas agad ng deadline. Hindi mo na ako aatin. Hindi, kuya, kasi ganto-ganto, ganyan-ganyan. May debo. Tapos nakita nung youth leader, uy, may debo daw yun, Uy, nasa bahay daw yun, Uy, may ginagawa daw yun, Uy, nagpipintura daw yun, Diba? Yan, nakakalungkot. That's why we are being reminded by this chapter, by Paul's example, na this is how gospel or the good news should work in our life. Hindi siya one time, big time na pagka nalaman mo na, okay ka na. Parang, kailangan ko ng malaman kung sino tong mga commentary na to, yung mga Western preachers, ganyan, yung mga doctrine, ganito, ganyan. Which is good, of course, kasi for additional information. Pero, this should be our foundation in our everyday life. Bakit tayo minsan bakit tayo minsan parang pakiramdam natin, malayo si Lord, tapos di tayo aatin, hanggang sa hindi tayo aatin ng church forever. Kasi, hanggang number 2 lang. Hindi tayo nananampalataya sa Musa at pinapupurihan siya. Natin pinapupurihan si Jesus. The key to for a consistent walk with the Lord is to understand how the law works in our life and how God can transform us with His love and His grace. Ngayon, ito na yung pangatlo. Kabilis lang to, kasi self-explanatory naman yung mga verses. Ang tagubilin. Sa English, recommendations. So, in-explain ni Paul yung law, kasi di ba una may gulo, ito yung mga gagawin mo. Tapos, first topic, ito yung law. Tandaan mo ulit, parang reminder. Ito yan, ito yung purpose niyan. Tapos, ito yung naging epekto sa akin ng law na yan. Ito yung, parang testimony
na itong law na itinuturo natin is really true. Ayan. Tapos, ngayon, may tagubilin na si Paul kay Timothy. Siyempre, as a mentor, and imagine din as a mentee, ilang years mong nakakasama yung mentor mo, and then, all of a sudden, parang, teka, break na tayo. Ikaw na mauna dyan. Diba? Parang ang sakit, malungkot yun kay Timothy. So, na-realize ni Paul yun na, ay, etong si Timothy, nasanay ito nakasama ko, every time na may mission, every time na may service, every time na may ganto-ganto, ganyan, every time na magtatanong siya, easy access siya sa akin. Pero ngayon, siya na lang mag-isa. So, may tagubilin siya. Ano yun? Ang sabi niya dito, verse 18 to 19, Timothy, anak ko, gawin mo itong mga inuutos ko sa iyo. Ayon na rin sa mga prophecy na sinabi tungkol sa iyo. So, parang before pa na prophesy na sooner or later, may Timothy, ayan yung magiging mentee ni Paul, tapos siya yung magtutuloy kung ano yung mga nasimulan ni Paul. Ayun yung sabi ni Paul sa kanya, alam mo, may mga prophecy sa iyo. Mitin mo yun. Mitin mo yun bilang armas ang mga sinabi nilang yon para makalaban ka ng mabuti. Pero ito yung gusto kong i-highlight dyan. Huwag kang mawalan ng faith at dapat laging malinis ang konsensya mo. Sabi pa sa 19 to 20, ito yung parang pagiging effect if ever na hindi niya susundin yung 18-19. Yung mga taong hindi nakinig sa konsensya nila kaya nawasak ang faith nila. Example, ayan, Alexander, pinakabaya ko na sila sa kapangyarihan ni Satan para matutunan nilang dapat tigilan na nila ang pangbabastos sa Diyos. So, anong ibig sabihin ni Paul doon? Bakit meron siyang parang reminder or paalala na huwag kang mawalan ng faith at dapat laging malinis ang konsensya? Sa tingin nyo, bakit? If meron magre-recommend sa inyo nun na atasan ka ng task na gawin to, sabi na, huwag kang mawalan ng faith, Mas dapat laging malinis ang konsensya mo. Sa tingin nyo, bakit sinabi ni Paul yung kay Timothy? Ako, pagka nagbabasa ako ng Bible, laging gano'n, bakit? Kailangan faith. Bakit hindi perseverance na lang? Bakit hindi katulad ng sinabi kay Joshua na meditate the word day and night? Bakit faith? Bakit may malinis na konsensya? Ito pa yung yung pinagtataka ko. Bakit may malinis na konsensya? Kasi dadating ang panahon na number 1, at tanungin natin ang sarili natin kung totoo ba talaga si Lord dahil sa mga problema ang pinagdadaanan natin. Nung bago ka na Christian, parang, uy, kay Lord na ako, magiging easy na buhay. After a few months, after a few weeks, few months, few years, lalong lumala. May mga bagay na yung mga problema, lalong lumalala. Tapos, yung mga prayers natin, hindi tinutugon ni Lord. Parang, Lord, nasan ka? Ba't hindi mo tinutugon yung mga prayers ko? Abuti naman yung intention ko para makagraduate, para makatulong sa magulang ko, para magka-work, para makapag-tithes. Bakit hindi mo tinutugon, Lord? Ito pa matindi. Mas pinagpapala pa yung mga taong hindi naniniwala at sumusunod sa Kanya. Sa Lord. Parang yung kapitbahay mo na bunganghera, mura ng mura, ganito, ganyan. Lahat na ng kasalanan sa mundo na pwede mong makita sa kapitbahay mo, nandun na. Tapos, makita mo parang yung magandang buhay, hindi salat, ikaw, parang sardinas ka kahapon, sardinas ka na naman ngayon, bukas toyo, ganyan. Or minsan, meron kang
pinag-darasal na work na, Lord, gusto ko makapag-work sa ganito, ganyan, kasi, maganda yung benefits, maganda yung pasahod. Tapos, hindi binigay ng Lord. Tapos, nangingi ka ng mga promotion, ganyan, hindi binibigay ng Lord. Darating tayo sa point na yon. Tapos, may mga times din na pakiramdam natin malayo si Lord. Hindi natin siya maramdaman sa bawat pagdulog natin sa Kanya. Parang nagbabasa ka ng word, parang wala akong maintindihan, Lord. Nasaan ka ba? Nag-ask ka naman ng wisdom. Diba? Nag-fasting ka naman. Minsan may mga ganun pa, magpa-fasting ba? Pero parang, Lord, bakit wala? Nag-worship ka, ganyan, pero parang you don't feel like worshiping God at all. Kahit maganda yung lyrics ng song, parang wala. Minsan, darating tayo sa panahon na yan. At ayun yung isa sa mga warning ni Paul para kay Timothy. Alam mo, pagka nandiyan ka na, nandiyan lahat ng kasalanan, lahat ng bawal nandyan. Minsan, hindi mo mararamdaman si Lord. Ka mawawalan ng faith. Ka mawawalan ng faith. Ano pa? Tama rin na tayong umatin ng YL Church kasi busy na tayo. Ito na, binigay na yung promotion, binigay na yung work na gusto. Wala na, di na umatin. Busy ako sa trabaho eh. Maintindihan naman ni Lord. Si Lord pa nag-adjust, no? Busy sa schoolworks para di mawalan ng scholarship. Parang, kasi kailangan ko ng scholarship na ito, ganito, ganyan, di mo nakakating. Ganyan. Bakit yung faith ba, yung faith mo ba, para di ka mawalan ng scholarship is nakabase doon sa mga assignments na pinapasa mo on time or sa Lord na alam mong siya yung may control ng buhay mo. Diba? Di na kasi masaya sa youth live o kaya sa church eh. Langan joke si Kuya Dave ngayon eh. Seryoso, simula una eh. Parang, alam mo, meron kay Kuya Dave. Parang hindi nag-church, di na masaya. Yung mga games ni Kuya Edren, ang boboring. Ayoko na matin. Wala nang Pudgy Bar, wala nang Beng-Beng, wala nang gano'n. Diba? Tapos di na ako aatin kasi yung tropa ko, di na rin umaatin eh. Yung crush ko, di na umaatin. Di na ako aatin yan. Ulit-ulit na lang yung sinasabi sa preaching. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Tapos yung ulam, ulit-ulit din. Fried chicken. Iba lang ng brand. KFC, McDo, Jollibee, Mang Inasal. Diba? Pati yung pagkain, minsan tasty. Iba lang yung palaman. Diba? Last week, mayonnaise. Ngayon, peanut butter. Ayaw ko na matin ng church. Ayaw ko na matin ng youth life. Wala nang kwenta. Ito pa. Number 3, hindi na si Lord ang priority natin sa buhay. Ako, I am a firm believer na enough ang 24 hours para gampanan natin lahat ng responsibilidad natin sa buhay. Alam ko marami. Magiging anak. May mga magulang tayo, so responsibilidad natin maging anak. Sumunod sa mga utos nila, gawaing bahay. Estudyante. Kailangan natin mag-aral ng mabuti, ganyan, kasi nag-aaral tayo, ganyan, para may maganda tayong kinabukasan. Minsan, empleyado. 8 hours, 9 hours, 40 pa, 12 hours ka na sa opisina. May traffic pa. Hello, Pasig, di ba? Highway, 4 hours yung biyahe. Kapunta pa lang, wala pa yung pauwi. Di ba? Ang daming ibinabato ng kalaban sa atin para hindi natin maging priority si Lord. Dadating tayo sa panahon na ganyan. Dadating daw si Timothy sa panahon na yan. At sinabi ni Paul, huwag kang mawalan ng faith. Dapat malinis ang konsensya mo. Minsan nagpupunta na lang tayo ng church kasi nakagawian. Parang hindi kasi si mama. Napapunta ako eh. Kasi si Kuya Raymer sabi, pumunta ako eh. Sabi ni Kuya Lawrence, pumunta ako eh. E di pupunta ako. Siyempre, masunurin eh. Pero
inside of his or her heart. Parang atin dito. Dati nagpe-pray tayo nung nasa labas. Lord, aircon. Aircon, Lord. Ka nagka-aircon. Lagi na akong kakatin. Ayan na, may aircon na. Dala-dalawa pa. Minsan nagre-reklamo pa. Lamig! Patay ng isa! Nasaan? Nasaan yung mga naging nanghihiling ng aircon dati? Magandang instrument, Lord. Magandang ganyan. Lord, full-time na pastor kasi walang full-time na pastor yung church namin. Binigay ng Lord. Lord, sariling pwesto hindi mainit. Binigay ng Lord. Kasi hindi priority si Lord sa buhay. Darating at darating tayo dyan. Sabi ni Paul, alam mo, Timothy, pag nandiyan ka na sa darating ka dyan. Kaya huwag kang mawalan ng faith. Dapat malinis konsensya mo. And lastly, bibitaw na tayo sa Panginoon at babalik na sa mga kasalanan natin. Marami na tayong nasaksihan na ganyan. Hindi lang sa church na to. Well, on my own experience, hindi lang sa church na to. Kahit dun sa mga church na nag-i-invite sa akin as their keyboardist, as, one of their staff. Yung isang church nga, nabuwag na eh. Pero ang sabi ng Lord, wag mawalan ng faith. Mas okay pa buhay ko dati kaysa ngayon. Balik na lang ako. Parang yung mga Israelita nung andun na sila sa ilang. Bakit mo pa kami nilabas ng Egypt? Doon sa Egypt may pagkain kami. Pero din nila na-realize, slave sila. Kaya sinabi ni Paul, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang mawawalan ng faith. Dapat laging malinis ang konsensya mo. Whenever you do the work or the service of the Lord, dapat it should always come from a gratitude heart, a thankful heart. Kung babalikan natin yung mga naunang verses, sabi na, grabe, bait ni Lord. Grabe, naawa siya sa akin. Hindi ko deserve to. And let me tell you, it's okay not to be okay. Kaya may hagubilin si Paul na huwag kang mawawalan ng faith at dapat lagi malinis ang konsensya mo. Bakit? Isa sa mga ginagamit ng kaaway para mapalayo tayo sa Lord is kanamatid dyan. Nagchichismisan ka na Kesyo ganyan. Sabi mo, pupunta ka ng debo, pero nandito ka sa inom mo, nandito ka sa ng classmate mo. Sabi mo, magpipintura ka, pero tinatamad ka lang talaga pumunta. Sabi mo, hindi ka mag-girlfriend, pero nakaapat ka ng jowa, sabay-sabay pa. Okay lang mapagod, okay lang mahirapan, okay lang masaktan. Okay lang na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari mga bagay-bagay. Minsan may mga ganun no? Yung aso doon sa likod, bakit namatay? Wala namang ginagawa yun. Diba? Yung gospel, lagi nating inire-remind sa mga youth. Hindi naman tayo nagkulang ng paalala, hindi naman tayo nagkulang ng invite. Hinihingi natin yung feedback nila. What makes you go back to youth life? Ganto, ganyan. Sige, ginawa natin. Pero ito tayo ngayon. Asan sila? Doesn't make sense, di ba? Okay lang na iwanan tayo ng mga mahal natin sa buhay dahil sa pagsunod natin kay Lord. Minsan may mga ganun talaga. Dahil sa pagsunod natin sa Lord, may mga mahal sa buhay natin na lalayo ang loob. Yung sa church niyo. Mas mabuti ka na sa amin eh. Yung mga ganyan. Yung mga ganyan ng linyahan. Di si banal yan. Tayo pwede lumapit dyan. Ganun eh. Okay lang napakaramdam natin malayo si Lord. Hindi natin siya maramdaman, hindi natin siya marinig. Okay lang yun. Dadating talaga tayo sa puntong yun. Bakit okay lang? Kasi
It should draw us closer to God, not the other way around. Sa bawat pagsubok, hirap, kapaguran, panghihina, kawalan ng pag-asa, sa bawat reklamo natin sa buhay, sa mga bagay na unfair, sa mga bagay na hindi natin makuha kahit ang tagal na nating inaasam, nagpipray natin pero wala talaga. Sa bawat taong sasaktan tayo, sa bawat utang na hindi binayaran, sa bawat batok, suntok, sampal, hampas na natamo natin, especially sa mga taong malapit at mahal natin sa buhay, sa mga taong ipagpapalit tayo at sa taong ipagpapalit tayo. At kung ano-ano pa. Madalas, nahayaan ni Lord na mangyari ang mga bagay na to hindi para pahirapan tayo, kundi para ipaalala sa atin na siya lang ang tanging makakaintindi sa mga hinanaing natin sa buhay at siya lang ang solusyon. Lagi kong naririnig at isa din to sa mga natutunan ko kay Pastor Ruther. Kasi diba sabi na, si Jesus, hindi, tao lang yan. Ganto, ganyan. Yung Diyos mo, tao lang. Nagkatawang tao. Pero, if you imagine, sa lahat ng mga Diyos na ipinapakilala sa atin, si Jesus lang yung tanging makakaintindi na pinagdadaanan natin. Kasi naging tao din siya. Naranasan niyang maturaan, naranasan niyang masaktan, physical, emotional, naranasan niyang i-betray siya. Hindi pa nga siya binay-betray, sinabi niya, alam mo, Peter, pagkakailangan mo ako. Not once, not twice, 3 times. Tapos, anong response ni Jesus? Peter, do you love me? Yun muna, bago yung test. Ay yung do you love me? Ayan naman sabi ni Paul kay Timothy, huwag kang mawalan ng faith, ha? Pagdadaanan mo tong mga to, pero okay lang yan. Siguro, kasi napansin ni Paul na all those times na magkasama sila, laging nagtatanong si Timothy kay Paul, Paul, ba't ganito? Paul, ba't ganyan? Ganito, ganyan. Madalas tayo din naman, di ba? Ba't ganito? Ba't ganyan? Nung nawala na, si mama. Siguro, na-realize ni Paul yun, kaya ito yung pagabili ni Timothy sa kanya. And I will end with this verse. Luke 15, chapter 20 and 24. Kaya tumayo siya, yung prodigal son to, at umuwi pabalik sa tatay niya. Malayo pa lang, nakita na siya ng tatay niya. Sobrang naawa ang tatay, tumatakbo ito, sinalubong ang anak. Niyakap at hinalikan. Sabi ng tatay doon sa verse 24, kasi namatay na tong anak ko, pero nabuhay siya ulit. Nawala siya, pero nahanap din. At nagsimula sila mag-celebrate. As we walk with the Lord, wala akong nabasa na hindi magiging mahirap. Wala rin akong nabasa na tatanggalin ni Lord yung mga paghihirap, yung mga challenges and what. Ang mga nabasa ko is, I will be with you. Ganyan. Have faith. Ganyan. His love endures forever. Believe and have an eternal life. Ganyan. What I want you to understand, and I think what Paul wants Timothy to understand, is that ito dapat yung every time na nahihirapan tayo, every time na feeling natin hindi natin kaya, feeling natin hindi natin nagagampanan yung responsibility na ipinagkatiwala sa atin. The Word wants to remind us na we can always go back to Him.
Darating at darating tayo sa punto na manghihina tayo, darating tayo sa punto na mawawalan tayo ng pag-asa, darating sa punto na bibitaw tayo. Pero, kapag na-realize natin yung tamang paggamit ng law, this should be our response. Yung una, kaya tumayo siya at umuwi pabalik sa tatay niya. At yung response ng Lord, malayo pa lang, makita na siya ng tatay niya. Imagine, malayo pa lang. Parang tayo bilang mga tao, pag alam natin na uuwi yung kamag-anak natin, pupunta natin sa airport, maghahanda tayo, ganto, ganyan. Pero noon wala namang ganun eh, wala namang messenger na, pauwi ako, ganto, ganyan. I can say na nung time na umalis yung prodigal son, everyday walang mintis nag-aabang yung tatay na yan. And it is the same thing na ginagawa ng Lord sa buhay natin. May mga iaalaw siya na pagsubok, may mga iaalaw siya na hindi natin kaya. And that is for us to be reminded na, anak, nandito ako. Kasi namatay itong anak ko, pero nabuhay siya ulit, nawala siya, pero nahanap pa din. At nagsimula sila ng mag-celebrate.